Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ay mag-update tayo ngayong Webes ng tanghali. Ayan, alauna na mga lods, no? Medyo pag Webes talaga, medyo tanghali na tayo kasi iba yung schedule ng mga pasok ng mga chikiting eh. So ito, mag-update tayo ngayon. Grabe yung news natin mga idol. No, so check muna na bago ang lahat ha mga lods ha, pa-like and subscribe lang. Ayun lang request ni Jeblo. Basic lang po, libreng-libre, no? Ma-update kayo everyday sa ating crypto world, no? Sa ating mga balita sa global. So sa hours natin, ito yung ating tawag dito, crypto bubble. Sa day natin, medyo alam niyo nag-downtrend tayo simula kagabi mga idol no? Kaya kung papansinin niyo, yung week natin kulay green pa rin, pero yung day nag-red kasi simula kahapon parang pa downtrend tayo and then ngayon kulay green siya ulit ngayong hours, no? Kaya kung titingnan niyo yung ating position dito, no, almost malapit niya nang tamaan yung ating lock profit na 324 US dollars mga lord, 324 bucks tatamaan niya na, no? At sa tingin niyo tatamaan ito tatamaan kaya ito ngayong araw o he will live another day? Ito yung magandang ano yun no? Dapat meron tayong ngayon pustahan pagka ganun. Okay, parang parang Paul, di ba yung ganun, poly market tuloy. Ayan, parang Paul, no? Magbobotohan kung tatama o hindi. Tapos may premyo yung makakahula. Tatamaan ba siya ngayong araw? Ayan, no? Aabot ba ng kasi isipin niyo 2.15 tayo ngayon, no, so far. Ayan, no, ngayon. Yung ating lock profit is 2.1. 2.1062. Medyo napakalapit na niyan. Baka anytime pwede nang tamaan to habang nagsasalita ako, baka biglang ching, gumanon na yan. Or hindi natin siya marinig at unti-unti siyang makarecover pabalik at lampasan niya na ulit, no? Ayan ang ano natin, ayan ang titignan natin mga lods. Ayun yung nakaka-enjoy sa crypto din mga lods Yung mamimiss mo yung ganito. Halimbawa, nag-take profit ako dito, 'di ba? Nag-take kasi ang kunyari, kasi maraming sabi sa nag-take profit ka na. Pwede rin naman 'yon, which is a good idea din naman 'yon. Pero ang usually kasi sa akin pag nangyayari sa akin yung ganun, yung wave na to sa 5 minutes time frame to. Yung wave na to, nakakalito to, mga loads, no? Kasi halimbawa, nag-ano ako dito, yung 1 minute natin kasi kapag nag-ano ako sa 1 minute layo na, no? Saan ba yung pinaka-top nito? Eto, no? So, halimbawa, na-tsempohan ko, nakuha ako dito. No? O kaya dito, no? Kunyari, dito ako nag-take profit and then nag-short ako. Short na ako. So, pag nagbumaba to, syempre, hindi ko naman agad kukunin yan. So, mababawi yan. Baka tamaan yung stop loss ko. Mag-short ulit ako. Baka tamaan ulit yung... Basta ito, ganyan. Kasi masyadong volatile to Ayan, ngayon, pag bumaba to, maglulong na ako. Halimbawa, long na tayo. And then, babalikan niya rin pala dito. So, maraming masasayang na... Kasi syempre pag 1 minute kasi mga idol, ang tingin ko dyan, medyo malalaking candle na yan Sino ba nag 1 minute? Ganyan na yung mga kandela niyan, mga lods, ganyan. So, konting galaw niyan, malaki. No, kasi leverage natin 30x Di ba? Bumaba lang ng ganito yan dito, baka nasa negative 30 USDT na tayo dyan. Kunyari dito, tapos naglong ako, kunyari bumaba ng ganyan, medyo malaki na yan, 30 USDT na yan. So, usually ang stop loss ko lang 10 to 15 USD. So baka ilang beses ako tamaan. No? So, pero okay lang mga lodi, no? Ngayon, ito yung anuhin natin. Nitingnan natin. Ngayong araw, ano ba ngayon? 8. Tatamaan kaya ito ngayon, mga idol? Ako, malakas ang pakiramdam ko na hindi siya tamaan Yan lang yung sa akin. Pero pag tinamaan naman siya, kabig tayo ng 20, no? 20,000. And then, take profit yung 15, iwan natin yung 5,000 pang trade uli. Pang-aabang natin dito yon.
mga loads, no? Automatic na yun. Usually hindi pala 5,000, $100, no? $100 E1. So magkano yun? Mas mga nasa 6K. Iwan natin yun pang trade. So kunin na natin yung butal kasi syempre may kabig na ako dito kasama pa yung margin ko niyan eh. Meron akong 73 USDT o 77 yan eh. Di ba? So aabot to ng mga nasa 20 plus K. So kuha lang tayo ng 100 doon USDT. And then the rest is it's either bodega or take profit na natin yan. Pero usually bodega sa akin ngayon yun pag kinuha natin, no? Pero ako nararamdaman ko na hindi siya aabutin. Pakiramdam ko lang. Ayan. Game. Nahin na natin to. Nako. Malamang abutin talaga tayo pag nangyari to. Medyo umiinit na po yung yung issue nung nagsimula nung sinakop tuloy nung kinuha ni Trump si Venezuelan President Maduro, no? Marami nag-react lalo na yung China. Papaliwanag ko sa inyo, sinabi dito ni Idol kung bakit nagalit yung China. Anong reason? China accuses US of stealing its oil after Trump diverts Venezuelan crude to America. Kumbaga kinuha ni Trump yung crudo, yung oil. China is livid and they're not hiding it. Talagang hindi na nila matago yung galit nila eh. After Trump announced the US will refine and sell up to 50 million barrels of Venezuelan oil previously frozen under sanctions, Beijing fired back, calling the move a blatant power grab and direct hit on their interest. Why? Ang tanong, why? No? Ba't sobrang naapektuhan kayo? Ba't China kayo? Layo-layo nyo dun eh. Ano meron? No? Ba't kayo nasasaktan? Because that oil wasn't just sitting there. No? Hindi lang yun nandun mga lodi. China had already paid for a big chunk of it. Kumbaga bayad na yun. Nung kinuha ng US yung oil na yun, bayad na yun, nagbayad na yung China ron. No? Through loan for oil deals and state-backed agreement with Maduro's regime. No, kumbaga, nung kinuha ni Trump yun, mga lodi, yung iba doon, yung malaking portion nun, binayaran na ng China kay Maduro. 'Di ba? So ngayon bigla mong kukunin. Binayaran na namin 'yan, 'di ba? Paano 'yan? Anong niyan, 'di ba? Hindi pwede 'yan, pag di papayag yung China. 'Di ba? Trump's plan, ignore all that, no? Pakialam ko sa inyo. Ganun yung sinabi ni Trump eh. Pakialam ko kung nagbayad na kayo, hindi ko maalam eh. Pwedeng hindi niya alam o alam niya, di ba? Ano pa? Break the blockade. Kumbaga, ignore all that, break the blockade, grab the barrels, and reroute them to US refineries. No? So, wala akong pakialam, kukunin ko yan, dadaling ko yan sa US refineries. Ganun yung ni Trump. The pitch, American energy security because the US is in charge now. No? Kumbaga, patay tayo niyan naisahan tayo ng US, sabi ng China. This is also about who gets to call the shots in Venezuela post Maduro and right now. Beijing just got boxed out while Washington takes over the chessboard. Binaksautan daw sila mga idol. Hinarang. It's a high-stakes geopolitical standoff over energy, influence, and who controls Latin America's future. China just lost billions in oil access, but the US just cashed in. No? Kumbaga, ganito yung nangyari. Binayaran na yun ng China sa kay Maduro, pero kinuha ng US at ibibenta ng US yun. Sa kanila yung profit, walang makukuha yung China ron. Mga lodi. So talagang magagalit yung China. 'Di ba? Ayun yung pinaka problema ngayon, mga lodi. Alam nyo, medyo nagkakaroon na ng initan ha. Ito. Breaking and unusual. First Russian warning response after the piracy of the Marinera tanker. Alexei Suravyov. Ayan, Suravyov. O yan. Suravyov. Deputy Chairman of the Defense Committee in the Duma Council, the United States must face a military response
attacking with torpedoes and sinking American ships. This is the way to stop the state of euphoric immunity, impunity. No, so ayan mga lodi, medyo nagkakaroon na ng initan dyan sa oil na yan kasi may mga kumukuha na ng oil eh. In response to the tanker seizure, Russia is threatening the US with a missile strike. A military response is necessary, an attack with the torpedoes and the sinking of several American ships. Ibig sabihin, totoo talaga yun, no? Ayan na nga, no? Alam nyo, nakikita ko dito mga idol, sa akin lang to, opinion ko lang to. Si Daddy Trump, mga lords, siguro hindi naman yan nakikilos ng walang plano. Ang ganda nung pagkakuha niya kay Maduro, mga lodi. Baka start pa lang yun ayun pa lang yung umpisa ng plano nila, which is yung plano na yun is buo na. Kumbaga, ito yung plano natin sabi ni Trump. No? Paano ko ba niyo? Kunyari, ito yung plano natin. Ito yung kabuuan ng plano. Yeah? Ito ang una, Maduro kunin, oil. Pero madami yan mga loads, no? Ayan, ganyan yan, sobrang dami. Ganyan yan. So, nandito pa lang tayo sa umpisa, mga idol. Ayun pa lang yung kumaagat sa unang plano ni Trump, mga loads. At kung, kunyari, papalag yung China, papalag yung Russia, sa tingin ko merong dyan, may alas si Trump para manahimik sila o talagang matalo sila pag lumaban sila. Kumbaga pinoprovoke sila ni Trump eh. Ganun yung mangyayari. Sige, provoke natin mga to. Pag pumalag to, dali, kakagat sa pain, kainin natin to mga to. Di ba? Sa technology ng US, mga idol, hindi natin alam kung pag pumalag yung mga yan, aatakihin ni Trump ng yan ng mga war weapon eh. Paano kung sa iba niya atakihin? Sa technology, 'di ba? Sa cyberspace niya atakihin 'yan. Yung pala nakahanda na yung mga cyber attack nila Trump, 'di ba? Kapag kayo natakin nyo kami, hindi lang masisira ang ekonomiya nyo, parang ganun. Dahil naisip ko lang parang Game of Thrones shit na yung nangyayari ngayon eh. Yung bagay yung akala mo lamang ka na, tapos biglang magpi-flip, nasa plano pala ng kalaban na ganun yung maging reaction mo, 'di ba? So, ayun yung naisip ko ngayon sa plano ni Trump. Kumbaga, talagang pinoprovoke niya yan kasi gusto niya na talaga yung pakita sa mundo o ewan ko kung anong trip nito ni Trump o ng US, mga idol. Pero sa ngayon, alam naman siguro nila na pag kinuha nila yung sa oil, marami magre-react pero ginawa pa rin nila. 'Di ba? Tapos yung mga ginagawa ni Trump ngayon na mamaya alam ko meron ako news nun dito eh. Sunod na ata ito na pala yun. Ito, isa sa mga ginagawa ni Trump. For a very long time, ito na yung caption muna, Holy S, it's happening. Donald Trump is banning large institutional investors like BlackRock, Vanguard, State Street, and Blackstone from buying up our single-family home and renting them back to us. Homes will be affordable again. Kumbaga, kung titignan nyo mga idol, si Trump, aggressive siya sa mga ibang bansa eh. Pero pagdating sa mga sa mga US citizen, ang ganda ng mga ginagawa ni Trump. Tulad nito, di ba? Tulad nung bibigyan niya ng tig $2,000 lahat ng mga American citizen. Kumbaga, mabait siya sa mga dun mismo sa bansa nila, pero aggressive siya sa labas. Mga idol, no? Merong parang plano to talaga si Trump eh, mga lods eh. No, at sa tingin ko planado na to pagkaupo niya pa lang. 'Di ba nakulong siya? Alam ko na, 'di ba na-detain siya kahit papaano. Hindi ko alam eh. Kasi 'di ba may picture siya. So na-detain siya kahit papaano. Hindi ko kasi natapos yung yung documentary ni Trump. Siguro pinlano niya na 'yan, mga lods, no? For a very long time, buying and owning a home was considered the pinnacle of the American dream. It was the reward for working hard and doing the right thing. But now, because of the record high inflation caused by Biden and the Democrats in Congress, that American dream is increasingly out of reach for far too many people.
especially younger Americans. It is for the reason and much more that I am immediately taking steps to ban large institutional investor from buying more single-family homes. And I will be calling on Congress to codify it. Codify it. People lives in homes, not corporations. I will discuss this topic, including further housing and affordability proposals and more at my speech in Davos in 2 weeks, no? So i-announce niya daw diyan yun doon, no, sa speech niya na yon, which is napakaganda nito pagdating sa Amerika. Sa American citizen. Alam niyo ba, maraming American citizen, yung problema nila yung mortgage nila sa mga bahay-bahay nila, mga lodi, no? Tumanda na lang sila, binabayaran nila yon. So ngayon, kung maging affordable sa kanila yan, di ba, kuwang-kuha na ni Trump yung yung simpatya ng mga American citizen, mga idol, sa loob ng US, pero pagdating sa labas, nagiging aggressive si Daddy Trump, di ba? So anong goal niya rito, no? Medyo mystery, pero sa tingin, ang isa lang yung sa tingin kong legit, nakaplano na to, mga idol. Nakaplano na to sa gobyerno ni Trump. Kumbaga, pag may pumalag, may panlaban tayo dyan. Kasi alam ko, hindi siya kikilos nang wala siyang alas dyan, 'di ba? Pag China lumaban, go, no? Kasi kapag yung China tinalo ng US yan ng isang bagsakan lang, mga lodi, kumbaga biglang natahimik yan pag merong ginawa si Trump na ganito ganyan. Wala nang papalag sa US. 'Di ba? Ganoon din yung sino papalag diyan sa US? 'Di ba? Tinutulak na nga ng mga maliliit na bansa in China, labanan niyo si Trump. Ay labanan niyo US. O 'di ba? Tas ngayon si ano pa yun, kasi kung takot si Trump, wala yan, hindi niya gagawin yung mga yan. Pero talagang ginagawa niya, tas kahit na natitriggered niya yung mga ibang bansa, wala siyang pakialam. Ibig sabihin, meron talagang bala si Trump na malupit. 'Di ba? Natatandaan niyo yung umupo siya, tatlo sila. Si Trump, si Melania, yung asawa ni Trump, tapos si Elon Musk. Na pinost ni Elon Musk na sabi niya, the future is going to be great. 'Di ba? Paano niyo na ako sa tingin ko lang, syempre baka may plano na yung dalawa na yan. Samba si Elon, 'di ba? Sa alangan naman kumampi sa China yan. Ano ba yung technology na pwedeng maitulong ni Elon kay Trump, 'di ba? Yung ganun. Ako sa tingin ko, yung kung magkakaroon man tayo ng World War 3, siguro desperado na lang yung gagamit ng nuclear. Pero more on cyber war tayo ngayon, mga lodi, sa tingin ko lang, cyber attack. Ganun yung sa kayo, ano ba sa tingin niyo, mga idol? Pero pag nagkaroon ng nuclear, napakadelikado pa rin yan, mga lodi. Mahirap pa rin. Pero sa technology natin ngayon, at alam ng mga matatalino at matataas na tao ang magiging resulta ng nuclear weapon, kaya nilang i-prevent siguro yan, na kaya pa rin nilang manalo. Sa tingin ko sa ngayon, kapag ginamit mo yung nuclear weapon, parang old school ka na Ay, nuclear lang panlaban, damay-damay lahat yan walang, kumbaga, pangit na weapon yan, no? Nakakadamay lahat. Ito sa amin, bagong technology, sapul na sapul kayo, ganun lang. Ngayon yung naisip ko lang panaginipan ko yun Ano kaya sa inyo, mga idol, ano sa tingin nyo? Ito na, dahil nga sa in-announce to ni Trump, mga idol, no? Wow, Democrats are panic after President Trump confirmed he is moving to ban large institutional investors from buying up single-family homes. This is huge for affordability. 2026 is off to an incredible start. 'Di ba? So, good news 'yan sa iba, pero sa mga masasamang sabi nila, Democrats, magagalit talaga yan kasi ayaw nila na maging affordable lahat. Parang ganun sa mga comment na nababasa ko. 'Di ba? Ayan. Ayan yung global news natin. So, punta na tayo sa ating crypto news, pero pesos muna tayo. The Philippine peso sank to new records low against the US dollar. Halos mag 60 pesos na to, mga idol, no? The peso continued depreciation came as the BSP signaled willingness to cut interest rates in February. Based on technical targets, the PHP could head to as low as 64 pesos.
against the US, ang sarap mag-withdraw niyan, boy. Pagka ganyan. 'Di ba? So kaya napaka-importante ng stablecoin, mga idol. Alam niyo kung saan pumapasok yung stablecoin? Natulad niyan. 'Di ba? Kung alam ko sa PayPal ba 'yon? Sa ano ba yung news natin nakaraan? Western Union ba 'yun? Nakalimutan ko na eh. Basta merong parang app na pwede mong i-imbak yung asset mo doon ng hindi pesos. Stable coin, which is nakapeg sa dollar yun. Kung ano yung presyo ng dollar, ayun yung presyo ng asset mo. So kung nakalagay yun doon, nyari meron kang nung nakaraan meron kang 5,000 pesos sa halaga ng $55 sa palitan. Ngayon, umangat na yung dollar, naging 64. Di halos nadagdagan ng 10% yung 5,000 mo. Baka pag pinapalit mo yung 6,500 na yun. 'Di ba? So ganun yung kaimportante ng stablecoin sa mga app, mga lodi. Hindi maapektuhan yung kasi kung sa PH mo inimbak yun, wala. Mababa siya. Ayun sa inflation, mga idol. Alam ko na paliwanag ko na yun na nakaraan eh. Balikan nyo na lang. Nako, ito. Medyo, di ba trending yung Axie ngayon? Mga lods, kasi nga tungkol sa mga ganito ganyan. Bumaba na yung price. Ito mga lodi, may naglabas ng video si Zio. Oh. Kita niyo yan? Tanggalin ko yung sounds Balik na sa umpisa. Ayan, oh. Live action. Axie Infinity Aqua yan, na may bug na tenga. Ano to? Bamboo yun, yung ulo niya, ay yung ano niya, horn. 'Di ba? Ano yung mouth nito? Yung back niya, upgraded na anong pangalan nun, yung shell? Kalimutan ko na. So, ang angas lang tignan, mga idol, kung sakaling babalik, magkakaroon ng bagong era yung yung Axie Infinity, tapos magkakaroon ng utility ulit yung mga coins, mga loads, magkaroon ng tournament o something na, kasi dati talagang sumikat yung Axie sa daily quest, yung mga magkakaroon ka ng quest, di ba? So, tas mag-earn ka. Ang ganda kung ganito na yung mga graphics ng kahit na hindi yung mismo sa game. Kumbaga nagkakaroon lang tayo ng innovation pagdating sa Axie Infinity. Sana bumalik yung Axie sa totoo lang, mga idol. Isa yun sa mga nagpakilala sa akin ng crypto, dito ako nagsimula. At ayokong mawala ng ganun-ganun lang yung Axie, parang history na lang na, uy, di ba dati sa Axie ka? Sabihin ko, kaya lang wala na ngayon eh. Pero ngayon nandiyan pa naman, nilalaro pa nga natin di ba? Ayoko lang na may stock up lang sila ng ganun. Sabi nga sa comment section, hindi naman tumitigil sila Jihos sa pag-iisip ng paraan kung paano mababalik yung Axie sa rurok. Axie is the next Axie pa nga We will shock the world in 2022. Dahil natandang-tanda ako yun, Jihos. We will shock the world 2022. 2026 na, boy. Ay, nangyari. Ayan. Naiyak na lang yung iba So, ayan. Punta tayo dito. Stablecoin clash in Washington. Nako, ito medyo nagkaroon pa tayo ng bumps After community banks urge the Senate to curb stablecoin, Coinbase sheer sad pushback. Congress already settled in the G-News. Reopening it only creates uncertainty and risk. Kasi parang yung Coinbase, parang meron sila atang gustong linawin o baguhin dun sa mismong batas na naaprobahan na. 'Di ba? Kaya nga sabi dito, Congress already settled this in G-News. Reopening it only creates uncertainty and risk the future of the US dollar as commerce moves on-chain, So, sabi nga rito, those banks are just jealous. They know their day are numbered, So, mukhang maganda naman kasi talaga yung nasa Genius Act, Tas Clarity Act, Magkakasunod na yan, Nagkakaroon lang ng konting pag-uusap-usap.
Ayan, sabi, big news, Senator Lumes says Congress is close to passing crypto market structure legislation. The market is about to explode once this passes. Sabi niya rito, it's been a long 5 years, no? Unhosted wallets, FTX, ito yung mga events na nangyari na medyo masama, no? The Fed hating crypto, market volatility, Bito of sub 121. And sabi niya rito, we've come so far and we are close to be a bipartisan legislation that will stand the test of time. Ayun yung maganda, no? Talagang pag binaba nila yung batas na yan, talagang pangmatagalan, kumbaga, no? Na ito na yun. Susundin na natin to sa matagal na panahon. Parang ganun. So, kailangan solid to. Kaya nga medyo na-delay pa ngayon January, di ba? Dapat noong December yan. So talagang pinupulido nila. Which is good for me, no? Punta na tayo sa ating crush. XRP President Monica Long says its strategy is to build compliant infrastructure connecting TradFi and crypto. With custody, on and off ramps at the core, Ripple has now secured 70 plus license worldwide. Sa akin mga idol, yung Ripple, yung XRP, goods na yan. Kumbaga kung ano yung naipon ko ngayon na actually hindi na nga ako masyadong nagpo-focus ako sa XRP for long term talaga. Kaya kahit na konti lang yung XRP ko ngayon, ang plano ko na lang, dagdagan ko na lang siya in the future, no? Pag umangat din talaga yung kabuuan ng market. Ayun na yung plano ko kasi for me, mas ilalaan ko yung XRP ko, hindi na para sa akin, no? Baga para na yun sa kila Boy WhatsApp. Sa kanila na yung XRP. Siguro kung i-enjoyin ko man yung profit, ang kukunin ko na lang is yung mga ibang coins na hawak ko, no? Kaya nag-ipon pa rin ako ng ibang coins, no? Meron akong 6 na coins ata, 5 coins bukod sa XRP. No, ayun na lang. Kung lumipad man, goods, pero yung XRP tulad nito, yung mga plano nila, kasi tinatanong ko din si Grok Actually, ang ganda ng mga pag kinausap nyo si Grok, basta i-explain nyo lang sa kanya ng maayos para hindi kayo mahirapan tagalogin nyo na kasi naintindihan niya naman yun Na kumbaga, pag tinanong mo siya, unang tinanong ko kay Grok noon, anong mas may silbi, parang ganun, na coins ngayon at sa darating na future pagdating sa financial system globally, no? Bitcoin o XRP, ganyan tinatanong ko siya. Sinasagot niya ganyan. Siyempre, pag sinagot niya yon, lahat lang ng mga ang isasagot niya sa iyo is yung mga nakukuha niya lang na idea o lahat ng information na nakuha niya sa internet. So labas dun yung mga sinasabi o pinaplano pa lang ng mga developer ng Ripple ng XRP. Hindi alam ni Grok yun. Ikaw siguro alam mo yun. Kasi syempre may sarili kang isip din. Tapos tinitignan mo yung mga galawan nila. May mga plano sila. Pero si Grok, pag plano pa lang, wala pa sa kanya yun. Hindi pa yun legit sa kanya. So unawain yung si Grok kapag sinabi niya na kunyari mababa yung binigay niyang status pagdating kay XRP sa ngayong taon, aabot lang to ng ganyan. Sabihin sa ni Grok. So lilinawin mo sa kanya. Paano kung ngayong taon ma-adapt o maaprobahan lahat ng ETF, tapos maging bangko yung maging trust bank yung Ripple at i-adapt ng BlackRock o mag-apply ng ETF yung BlackRock. Sa tingin mo, saan naabot ang XRP ngayong taon? Ganun. Given all the information na sinabi ko. So, dun magbabago yung, kumbaga mag-i-imagine na rin siya, si Grok. So, kung ganito yan, ganyan, ganito, ganyan. Mapaliwanag niya na sa'yo. Pwede mong tagalogin yan, mga Lodi. So, pero syempre, sabi nga niya, hindi pa naman yun, kumbaga plano pa lang. O kung mangyayari, saka magbabago yung isip niya, parang ganun, mga idol. Which is alam na natin na pwede talaga mangyari yun, di ba? Bukod dyan, yung Upbeat si XRP reserve decrease
are beginning. Nako, ito maganda yung nangyari dito mga idol. The XRP reserve on the South Korea exchange Upbit have begun to decline. So nangyari na kasi ito dati mga loads, no? Ayan, no? When XRP outflow from Upbit in November 2024, XRP rose from 0.5 to 3.29 $29. No, nung nangyari to noon, November 24. And then ngayon nangyayari siya ulit. Nag-uumpisa na siyang mangyari. Oh, yun. And now, XRP flow out Upbit has begun again. No? So nag-i-start siya ulit mga lodi. Nung huling nangyari yan, from 0.5 to 3.29. Oh, ngayon nangyayari siya ulit. So anong sa tingin niyo ang aabutin mga lods, no? Baba to, aabutin ba tayo? Mga aabutin na tayo. Ang dami yata nagdadasal na aabutin na ako diyan, ha. Which is okay lang mga lods, no? Yung iba kasi sinasabi, sayang naman, sayang ganito ganyan. Dalawa kasi yung pagpipilian mo diyan. Sayang kasi hindi mo nakuha tong app na to. Ayan, yung app na yan, hindi mo nakuha, no? Kasi bumalik siya. Hanggang dito lang yung pinrapit mo. Or, kapag to, sayang kung hindi mo makuha to. Yung ganyan. Kung mas madagdagan pa siya, at umangat siya dito, at sayang, yun yung mas malaking sayang. Diba? So, 50-50 lang din yan, mga idol. Hindi naman tayo talo. Kumbaga, chances of winning, kung pipili ka, anong gusto mo? All in o half in? Ganun lang yun eh. Sana ako, malakas yung kutob ko na tatamaan din talaga to mga idol. Pero gusto ko siyang hindi tamaan para mapatunayan dun sa mga nagda-doubt na pwedeng mangyari yung ganun. Na pwedeng mangyari na mas tumaas pa siya rito sa hindi natin nakamit. Di ba? Na mas pwede pa siyang umangat ng ganun. So, ayun yung reason kung ba't hindi ko siya gustong tamaan. Pero sa loob ko, madali na lang talaga siyang tamaan eh. No? At sa tingin ko, tatamaan talaga siya. Ang gulo eh. So, ayan. Eto mga idol. Gusto ko tong basahin para sa inyo. Ang haba pala nito, puta ragis. Si Eric Trump, no? Pero mabilis na naman tayo magbasa eh. Sabi dito mga idol, kasi kanina niya lang to pinost eh. Alas 10 o basta umaga. Ay, pandaling araw pala. Alas 10 ko pala nabasa to. No, ayan. Sabi dito ni Eric Trump, mga idol, what they are basically saying is that Nesara will be announced to the world, which will show that everything new is beginning. Alam niyo yung Nesara, di ba? Nesara Gesara. O, saka na natin papaliwanag yun. Basta yung sinabi niya, what they are basically saying is that Nesara will be announced to the world, which will show that everything new is beginning. Ayan, no? Then after that, there will be an emergency broadcast system circulating globally. Imagine mangyayari yun. Emergency, no? Sa buong mundo. may mag-emergency broadcast, no? Sabi niya, then after that, there will be an emergency broadcast system circulating globally, where they will literally be showing documentaries of everything that has happened to wake up the masses. Gigisingin tayong lahat. But to do that, there will be a message on EBS saying that something in the next 5 hours or so, everyone needs to be home, and global lockdown will begin for 10 to 12 days. Oh my God. Mangyayari kaya yun, mga idol? Si Trump nagsabi nito, si Eric. I-announce, no, na wala munang lalabas. 10 to 12 days. Tas saka dun mag-a-announce. Grabe yun, ah. Parang sa movie ko lang napapanood yun, ah. During the lockdown, it will be broadcast on every station and there will be documentaries to provide full disclosure for everyone to see everything that has been happening. No, kailangan malalaman talaga ng buong mundo. So at the end of the 12 days, apparently there will be an 800
number that will then have to call, and then from that point, we will be given our quantum appointment with confirmed date and time to go to. Here it refers to BR. Ano ibig sabihin nun? Hindi ko naintindihan na yun bigla. Other things were also announced. Apparently, we are already globally all have a sum of money in our quantum account, and the reason why there hasn't been much information coming from the QFS team in these last few weeks is because some important things were happening. Parang ang dami nating hindi alam sa mundo ngayon, mga idol, no? One of the things is about 75 banks that were said to have been seized, and all asset and accounts closed, and all of these were cable accounts. Yung mga may pera sa bangko. Pag-aralan niyo to. Hindi ko sinasabing, hindi ko tinatakot, ha. Binabasa ko lang naman yung post ni Eric Trump, eh. Pero maging aware lang, di ba? These assets have then been taken and moved to quantum financial accounts to be returned to the people. Wow. Ibig sabihin, meron pala talaga tayong pera sa bangko, lahat ng tao, no? Hindi na-announce ng World Bank. No, bawat tao sa mundo, merong naka-assign na pera para sa inyo na budget, parang ganun, no? Ganun ba, mali ba yung pagkakaintindi ko? These assets have been taken and moved to the quantum financial accounts to be returned to the people. Di ba? And also all trust funds were moved to the QFS account. So that's already moved, which is awesome, no? Kumbaga magugulat ka, ay may pera. Pero kailangan yan, mga idol, meron kang pagkakakilanlan. 'Di ba? Parang voters ID o naka-register ka sa census. 'Di ba? Kasi kung pinanganak ka lang tapos wala kang record sa government, malamang wala ka niyan. 'Di ba? Kailangan meron ka man lang ID, lisensya, national ID, mga ganun, 'di ba? In fact, over time, money will no longer be a problem. Money literally just won't be important because everyone will have enough to live an abundant life. Wow. Wow. Mga idol, no? Totoo ba yun? So try to progress instead of being held back for so long. This is incredible news, and it is what we have been waiting for. Grabe, no? Napanood yung Hunger Games. Okay, yung parang mga ganun-ganun na yung mga hindi ko alam kung paano ko i-explain to, eh. They also confirmed that all the central banks have been taken and entered into the QFS. Mamaya tatanungin natin kung ano yung QFS, ha. Ngayon na ba? Tanungin ko na nga muna kung ano yung QFS para di tayo nalilito. Hindi ko alam yung QFS, eh. What is QFS? Dito naman na tayo. Ano yun? Quantum financial system pala, sorry. No, quantum financial system refers to two distinct concepts depending on the context. So, ayan. Quantum financial system. Sana tayo. And also trust funds were moved to the quantum financial system account, so that's already moved, which is awesome, sabi niya. In fact, over time, money will no longer be a problem, etc. Ayan, abundant life, nabasa natin to. So try to progress instead of being held back for so long. This is incredible news, and it is what we have been waiting for. They also confirmed that all of the central banks have been taken and entered into the quantum financial system. So they are all on the ISO 222 standard. The other thing to remember is that this is blockchain and nothing fraudulent can happen because everything is traceable. Narinig ko na yung ISO. Oh my goodness. ISO, mga Lodi. Nako, alam nyo na yung mga ISO coins, ha? Alam nyo na yan. Ilang beses na natin binalita yan, mga idol. Yung mga ISO compliant, mga Lodi, no? Diyan yung HBAR, XDC, Cardano, XRP, Quant, kung ano pa, nakalimutan ko na. No, basta i-search nyo lang sa Google kung ano yung mga ISO na coins. Any money that is sent, they can see where it goes. Stops corruption in
in its tracks. So ganun yung plano nila, no? Kontrolado na at traceable na lahat. Wala nang korupsyon. There is nothing about moving money behind doors or banks in the middle of nowhere abroad and stuff like that. Na wala na raw ganun. None of that can happen anymore. All money is traceable, and remember, this is on a computer that is from out of this world called Ripple. Hindi. Wala nga sinabi nga rin. Out of this world. It's next level stuff. Ayun yung sinabi rito. Now, we are in the final step. Then the stock market will crash. Because when it does, it will be the end of it. Oh my God. Another thing is that all the personal bank accounts, everything is reflected in the quantum financial account. So, we have nothing to worry about. Yung pala. Pag meron kayong mga pera sa bangko, kumbaga makukonvert siya ron, mapupunta siya QF, Quantum Financial Account. Yun na. The only thing that is not reflected are the investment and shares on the stock market. Nako, patay tayo dyan. All that is gone. So, if you have an investment in the stock market, take it out. And then, the new stock will be launched when the QFS indicates that it can operate. Yan na, mukhang matindi mga mangyayari sa mga sunod na taon. So all our bank accounts, savings accounts, and retirement accounts are safe. This is great news and exciting times lie ahead. Yan, grabe, no? Sabi ko na nga ba, magandang basahin to sa inyo. Grabe, ngayon ko lang dinabasa yan, mga lods. Pero syempre, mga idol, no, dahil isa lang to sa mga page, no, na kumbaga hindi talaga to si Eric Trump, no, hindi niya to mismong account, no. Eric Trump commentary lang to, mga idol. Pero nung ni-research ko to, mga idol, hindi lang siya yung nag-post nito. Maraming mga page yung nag-post nito. Kung titingnan natin, kung tutuusin, hindi ko naman sinasabi na totoo o talagang mangyayari yung ganito. Pero dahil may mga ganitong kumakalat na mga bali-balita o mga news, no? Pwedeng hindi siya mangyari, no? Pwedeng mangyari siya matagal pa, no? Ganun. Kasi nga parang pang-movie. Pang-movie yung pang-movie yung eksena, di ba? Parang gano'n. Pero nakaka-intriga lang pakinggan, no? Nakaka-excite na hindi mo alam na kung mangyayari yung mga ganito, no? Na biglang magiging isa na lang lahat. At sa tingin ko hindi yun na malabong mangyari in the future, mga idol, no? So kayo, ano sa tingin nyo? Pero binasa ko tong news na to sa totoo lang. Pampaano lang to. Kumbaga, parang isa sa mga fun facts, no? Pwede nating hindi seryosohin, pwede nating seryosohin. Ganun lang 'yan, mga idol, no? Para humaba yung ating video. Pero nakaka-enjoy naman basahin di ba? So, ayan. Ayun yung ating balita ngayon, mga lodi, no? So, mamayang gabi, kita-kits tayo mga idol. Hindi ko alam kung baka gabihon ulit tayo upload o labas ng video. Pero for sure, mamaya gagawa tayo, mga idol. Ayun kasi yung ano ko ayun yung aking tawag dito, New Year's resolution Kailangan pilitin ko magkaroon ng 2 video sa loob ng isang araw simula nung nag-umpisa ulit ako ngayong 2026. No? Kasi hindi ako nakapagsimula ata ng 1, 2, 3. Hindi ko alam. So, kailangan 2 videos ako a day. Hanggat kaya ko. No? Ibig sabihin, kapag hindi ako nakagawa ng 2 video a day, ibig sabihin talagang may importanteng lakad yun, mga lodi. No? At kaya hindi ko nagawa. No? So, ayun. Ayun yung update natin ngayong araw, mga idol. Sana na-enjoy nyo kahit na medyo kakaiba yung balita natin. Kita-kits tayo mamayang gabi, mga idol. Magandang araw sa inyo lahat. At
what's up, and wala. Kita kits.